Sa bayan ng Tiwi Albay, kilala si Mang Elias, isang 52 taong gulang na tindero ng asin. Araw-araw ay bitbit niya ang kanyang sako ng asin at nag-iikot sa mga baryo. Sa murang edad pa lang, minana na niya ang trabahong ito mula sa kanyang ama. Ang asin na kanyang tinitinda ay galing pa sa mga dampa malapit sa dagat. Purong-puro. Kaya't dinarayo siya ng mga mamimili. Ngunit hindi alam ng marami. Kaya rin siya nakakapagtinda ng ligtas. Sa kabila ng mga kwento ng aswang sa kabundukan ng Bicol, ay dahil may dala siyang maliit na supot ng asin na nakasabit sa kanyang bewang. At iyon ay pamana ng kanyang ama laban sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, matapos ang mahabang pagtitinda, pauwi na si Mang Elias. Habang naglalakad sa madilim na daan, may naamoy siyang kakaiba. Hindi amoy ng dagat, kundi amoy ng nabubulok na karne. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. "Elias!" Bulong ng tinig na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Huminto siya at kinuha ang supot ng asin mula sa kanyang bewang. Doon niya nakita sa gilid ng kagubatan ang isang pares ng kumikislap na mata. Pula at gutom. "Hindi ka namin kailangang maging kaaway, Elias," wika ng isang matandang babae na lumabas mula sa dilim. Ang ngipin nito'y mahahaba at matutulis. "Sumama ka na lang sa amin. Magtutulungan tayo. Ginto ang magiging kapalit at hindi ka na maghihirap." Ngunit matatag si Elias. "Hindi ko ipagpapalit ang buhay ng mga tao sa iniaalok niyong mga ginto. Sa inyo na yung mga ginto niyo." Ngumisi ang matanda at sa likod niya'y lumabas ang ilan pang nilalang, mga aswang, lalaki at babae, na tila isang angkan. Kinabukasan, napansin ng mga taga-baryo na unti-unting nawawala ang ilang mga bata at buntis na babae. Ang mga tsismosa sa palengke ay nagsasabing may angkan ng mga aswang na bumalik sa kanilang lugar. Angkan ng pamilya na Buwa, mga kilalang albularyo noon na pinagbintangang aswang at nawala na parang bula. Si Elias ang unang pinaghinalaan nilang may alam, sapagkat siya raw ang palaging gabi na kung umuwi. Ngunit nang ipaliwanag niyang siya mismo ay pinuntirya ng mga aswang, lalo lamang siyang pinakinggan ng mga matatanda. "Kung hindi ikaw ang lalaban, Elias, sino pa? Ikaw lang ang may hawak ng asin na hindi natutunaw ng ulan," sabi ng isang matandang magsasaka. Gabi ng kabilugan ng buwan, nang unang umatake ang mga aswang. Isang bahay sa gilid ng baryo ang sinugod nila. Naroon ang isang buntis. Ngunit si Elias ay nakahanda na. Dala niya ang 3 sako ng asin, nakapwesto sa paligid ng bahay. Paglapag ng mga aswang mula sa bubong, bigla niyang isinaboy ang asin. Umusok ang balat ng mga halimaw. Nagsisisigaw ang mga ito na parang pinapaso. Ngunit hindi basta-basta ang angkan ng Nabuwa. Isa sa kanila, si Delphine Nabuwa. Napakalakas. Sa isang hampas ng kanyang braso, natangay ang kalahating bubong ng bahay. Napatilapon si Elias. Ngunit mabilis niyang isinaboy ang asin sa mukha ni Delphine. Umingit ang halimaw at tumurong, subalit hindi tuluyang napinsala. "Hindi pa ngayon, Elias!" sigaw nito, bago naglaho sa dilim, kasama ang kanyang angkan. Alam ni Elias na hindi sapat ang asin lamang, kaya't lumapit siya sa isang matandang ermitanyo sa paanan ng bulkang Mayon.
Si Leandro, na kilalang nag-aaral ng sinaunang orasyon. Ang asin ay sadyang mabisa, wika ni Leandro. Ngunit upang tapusin ang isang angkan ng aswang, kailangan mo ng apoy at panalangin. Ang bawat aswang ay may pusong kasing itim ng uling. Kapag nabudbura ng asin at sinunog ng apoy, doon lamang sila mawawala. Tinuruan siya ng dasal laban sa mga nilalang ng dilim at binigyan siya ng bote ng langis na madaling magliyab kapag inapuyan at sinabuyan ng asin. Dumating ang ikalawang pagsalakay. Hindi na isang bahay lang, kundi buong baryo ang gustong lamunin ng angkan. Gamit ang kanilang mga pakpak, lumipad ang mga ito mula sa bundok, kasabay ng malakas na hangin at ulan. Ngunit nakapaghanda na si Elias at ang mga taga-baryo. Sa bawat kanto ay may asin at may mga sulo na handang sindihan. Habang pumapalibot ang mga aswang, sabay-sabay na nagsisigawan ng mga tao. Sinasabayan ng dasal ni Leandro. Nagsimula ang labanan. Ang mga aswang ay sumugod. Pira-piraso nilang sinisira ang mga bubong. Ang mga magsasaka ay sabay-sabay na naghagis ng asin at nagpaapoy ng sulo. Si Elias, hawak ang isang supot ng asin at isang sibat na pinahira ng langis, ang tumulak sa gitna ng labanan. Nagharap muli sila ni Delfin na buwa. Sa bawat hampas ni Delfin, lumalagapak ang lupa. Ngunit sa bawat saboy ni Elias ng asin, unti-unting napapaso ang balat nito. Hindi mo kami mapapaalis, Elias! Sigaw ng halimaw. Hindi ko naman kayo papaalisin eh. Pupuksain ko kayo. Tugon niya. Sa huling sagupaan, isinaksak niya ang sibat sa dibdib ni Delfin. Sabay saboy ng asin at apoy. Nagsisisigaw ang buong angkan. Dahil kapag namatay ang pinuno, pati sila ay nadadamay. Isa-isa silang nagliyab at natunaw na parang abo sa hangin. Kinabukasan, bumalik ang katahimikan sa baryo. Si Elias ay itinuring na bayani. Ngunit para sa kanya, simpleng tungkulin lang yon. Ang ipagtanggol ng mga tao laban sa gutom ng mga aswang. Nagpatuloy siya sa pagtitinda ng asin. Ngunit sa bawat pag-abot niya ng garapon o supot sa kanyang mga suki, lagi niyang naaalala ang gabing nakipaglaban siya sa mga aswang. Sapagkat para sa kanya, ang asin ay hindi lamang pampalasa. Ito ang naging sandata ng kanyang buhay laban sa kasamaan. Lumipas ang 3 taon mula nang magapi ni Mang Elias ang angkan ng nabuwa. Tahimik na muli ang baryo ng Tiwi at muling nakabalik sa normal ang mga tao. Ngunit sa isang masukal na bahagi ng bundok mayon, isang batang babae ang nagising sa bangungot. Ang kanyang pangalan ay Lira na Buwa, ang anak ni Delfin, ang pinunong sinunog ni Elias. Ang kanyang balat ay hindi kasing itim ng uling, at ang kanyang mga mata ay halos karaniwang tao lang. Ngunit sa kanyang dugo, dumadaloy ang sumpa ng kanyang angkan. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig niya ang tinig ng kanyang ama. Ipaghiganti mo kami, anak. Ipaghiganti mo ang ating angkan. Habang abala si Elias sa kanyang pagtitinda, napansin niya na unti-unting nawawalang muli ang ilang hayop sa baryo. Mga baboy, kambing at manok. Pinaghihinalaan ng mga tao na magnanakaw lamang. Ngunit nang matagpuan ang isang kambing na walang laman ng tiyan at tuyong-tuyo ang katawan, agad niyang naalala ang dating labanan.
Hindi pa pala tapos ang laban, bulong ni Elias. Si Lyra ay hindi nag-iisa. Pinuntahan siya ng iba pang kabataang nagtataglay ng dugo ng aswang mula sa iba't ibang angkan sa Bicol. Mga anak ng napatay na mga kasapi ng angkan na buwa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, bumuo sila ng panibagong pangkat. Ngunit naiiba sila. Hindi sila basta kumakain ng tao. Sila'y marurunong. Nagtatago sa anyo ng mga karaniwang tao at pumapasok sa baryo bilang mga mangangalakal at bisita. Ang kanilang layunin ay wasakin ang baryo mula sa loob at ipaghiganti ang kanilang lahi na pinuksa ni Elias. Isang araw, sa palengke ng Tawi, may dumating na mga tindero ng halamang gamot. Isa sa kanila ay si Lyra mismo. Nagbalat kayo bilang simpleng dalaga. Nagpakilala siya kay Elias. Nag-alok ng pakikipagbalitan. Asin kapalit ng kanyang mga halamang gamot. Ngunit naramdaman agad ni Elias ang kakaiba sa dalaga. Ang mga mata nito'y tila naglalaro sa liwanag. At ang kanyang palad ay malamig. Hindi niya pinahalata. Ngunit binigyan niya ng babala ang ilang matatanda sa baryo. Gabi ng pista sa baryo nang magsimula ang unang pag-atake ng bagong pangkat ng mga aswang. Habang abala ang lahat sa sayawan at kainan, unti-unting nawalan ng kuryente. Sa dilim, narinig ang mga sigaw. May ilang kabataan na biglang nawala. Kinaladkad sa gilid ng kagubatan. Si Elias, dala ang asin at sulo, ay agad na sumugod. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi basta aswang ang kalaban. Ang ilan ay may kakayahang mag-anyong hayop. Ang isa'y nagmistulang higanting paniki. Ang isa'y mabangis na aso na kasing laki ng kabayo. Nakipaglaban sa Elias. Ibinuhos ang asin, sinabuyan ng apoy. Ngunit napagtanto niyang hindi siya magtatagal mag-isa. Dumating ang mga kabataan ng baryo. Dala ang mga aral na iniwan niya noon. Asin sa bote, apoy sa lata, at sabayang pagbigkas ng orasyon. Sa kasagsagan ng labanan, humarap kay Elias si Lyra. "Pinatay mo ang aking ama!" Sigaw nito, habang ang mga matay nagdilim at lumitaw ang mga pangil. "Dahil kinakain niya ang laman ng mga inosente," tugon ni Elias. Nagtagisan sila, asin laban sa lakas ng dugo ng aswang. Ngunit sa isang iglap, nahulog si Elias sa isang bangin matapos sampasin ni Lyra. Akala ng lahat, patay na siya. Ang baryo ay naiwan na walang pinuno. Ngunit hindi nagwakas doon. Sa ilalim ng bangin, natagpuan si Elias ng isang ermitanyo na tagapag-ingat ng mutya ng dagat. Isang mahiwagang bato mula sa dagat ng Albay na may kakayahang maglabas ng walang hanggang alat at liwanag. Doon, pinagaling ang kanyang mga sugat at muling binigyan ng lakas. Ngunit may kapalit. Kailangan niyang maging tagapagdala ng mutya ng dagat at hindi na siya maaaring mamuhay bilang karaniwang tao. Samantala, sa baryo, nagtagumpay ang bagong pangkat ng mga aswang sa pagpapalaganap ng takot. Isa-isa nilang kinukuha ang mga bata at kababaihan at sinasakop ang palengke. Ngunit nang bumalik si Elias, tangan ng kapangyarihan ng mutya. Nagningning ang liwanag mula sa asin na parang apoy. Muling naganap ang labanan. Ang bagong pangkat ng mga aswang laban kay Elias at sa mga taga-baryo. Ang mga tao'y sabay-sabay na naghagis ng asin na tila ulan ng apoy. Si Elias, gamit ang mutya,
ay lumikha ng isang bilog na liwanag na sumunog sa balat ng mga halimaw. Si Lyra mismo ang naipagtuo sa kanya. Ngunit sa huli, nabalot siya ng apoy at alat na gawa ng mutyang tangan ni Elias. Bago siya matunaw, sumigaw si Lyra. Hindi ito ang wakas. Darating ang mas marami pa. Muling nagbalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Elias na ang laban ay hindi pa natatapos. Kaya tinuruan niya ang bagong henerasyon ng baryo kung paano gumamit ng asin bilang sandata. Ang mga batang lalaki at babae na magiging tagapagbantay ng baryo. At sa tuwing lulubog ang araw sa tiwi, may nakapwesto sa bawat kanto. Hawak ang asin at sulo, handa sa pagbabalik ng mga nilalang ng dilim.